Hey, hey, hey! Magandang gabi po sa ating lahat. It's Wednesday na naman muli. Malapit na po kasing magpasko. Magandang gabi po sa ating lahat. Kung nandyan na po kayo, mag-comment kayo para malaman po namin. At batiin na natin ating mga classmates. Napaka on time po natin ngayong gabi. Praise God. Okay. Ang pinakauna po nating classmate ay si Ate She from CTJ Union. Praise God. Dito na din si Tita Helen, si Tita Selena, Tita Mar, Ate Irene, Tita Maming, Teacher Pete, Tita Maming uli. Aba, dami mong bati, Tita Maming nga. Sister Ninette, Tita Levy, Tita Christina, Tita Alma. Andito na yun po si Mother, si Tita Baby, Tita Ruth, Tita Guy, Sister Nell. Teka. And Lori, magandang gabi po sa inyo. Ganon din po kay Tita Apple. Hi, Tita Apple. And kay Tita Rita. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo ngayong Wednesday na ito? It's August 21. Kaya after next Wednesday ay September na po. Maririnig na naman natin si Jose Marie Chan. Tuwing ano na lang, bare months na lang eh. Yan. Godfrey Luis, magandang gabi po sa inyo. Welcome po to our midweek service. Sige po, mag-comment lang kayo. Let us know that you're here. Ganon din kay Jemuel from Mindanao. Magandang gabi po sa inyo. Maganda po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya ako nag-read. Kasi it's all about love. Pero hindi po Valentine's. Check ko lang po. We are now 18. Praise God. Hintayin lang po natin yung iba bago tayo magsimula. 19. Sige po, mag-comment lang kayo. Ipaalam nyo po na nandito na kayo. Ang init ng mga nakaraang araw, parang naulanan lang tayo sandali tapos biglang sobrang init na naman. Pero mas okay na yun kaysa binabagyo. Lita Pataweg, magandang gabi po sa inyo. Welcome po to our midweek service. Sige po, mukhang pwede na tayo magsimula. Time check, it is now 7:34. Neil, magandang gabi sa iyo, bro. Yan. Sige po, samahan niyo po ako, mag-pray na tayo. Habol na lang yung ating mga kapatid. Mary, magandang gabi. And Edwin Pataweg, magandang gabi po sa inyo. Praise God. Sige po, let's pray. Samahan niyo po ako. Panginoon, pinupuri ka namin. Salamat po sa panibagong linggo na binigay mo sa amin. And we want to thank you for another Wednesday, another midweek, Panginoon, kung saan po kami lalalim sa inyong salita at mas marami po kami matututunan tungkol sa inyo. Nawa po ngayong gabi as we study about your love at yung klase ng pagmamahal na gusto mo pong makita sa amin. Nawa po, Lord, mabago po kami ng iyong salita
Banal na Espiritu, libre ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Kumilos ka po sa aming mga buhay at kung meron pong kailangan baguhin sa aming pagmamahal, sa aming pakitungo sa ibang tao, at kahit po yung pagmamahal po namin para sa inyo, Panginoon, nawa po ay baguhin mo po kami, mold us, Lord, transform us, at hayaan mo po, Lord, na makita ng ibang tao, Ikaw, Kristo, sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Ingatan mo po yung mga classmate po namin, nagbabiyahe pa lang pauwi. And please, Lord, basbasan niyo po lahat ng gadget, lahat ng internet connection, at lalo na po yung aming mga puso para sa pag-aaral namin ngayong gabi. Muli, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagkilala sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon and let's go to our praise and worship. Hallelujah. Thank you, Lord, for your amazing love. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me because you
joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pupurihan ka. Habang buhay, papili ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, pupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Lapahan po natin ang Panginoon ng malakas, na malakas, na malakas. Hallelujah. Welcome back din man tayo nawala. Welcome to our midweek service, lalo na po sa mga classmate po natin nakakarating lang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, magsisimula na po tayo ng ating pag-aaral. Tonight, we're gonna talk about remain in Jesus' love. Ayan, sabihin nyo nga po sa comments, remain.
Lagay po ninyo, remain. Ano bang Tagalog ng remain? Manatili. Diba? Yung ibang word po natin dyan is to abide. Stay. Ayan, in Jesus' love. Ano ba yung pagsabihin ng manatili sa pagmamahal ni Kristo? Hindi ba automatic yon na pag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay nasa pagmamahal niya? O isa ba itong bagay na kailangang piliin natin na sundin araw-araw? Ano po ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa pagmamahal? Actually, marami na po tayong alam tungkol dito. Kung tutuusin, no? Hindi lang naman ito ang unang beses na nag-aral po tayo about love. Pero, we were gonna talk about love sa context naman po ng huling habilin ni Jesus sa mga disciples. Kasi if you remember, no, yung mga nakaraang pag-aaral po natin, and even in the coming months, medyo matagal-tagal pa po ito, si Jesus po ay nagbibilin na sa kanyang mga disipulo. Paalis na siya eh. Paalis na po siya. In a few hours, dadakpin na siya. And then, tuloy-tuloy na yung paglilitis sa kanya. It was, for all intents and purposes, mock trial, di ba? Hindi naman talaga makatwiran. And then eventually, ipapako po siya sa krus at mamamatay siya. So, alam ni Jesus na malapit na pong matapos yung ministry niya dito sa lupa. So, what did he do? Prepare po niya yung mga disipulo. Hinanda niya sila sa kanyang paglisan. At isa sa pinakapalagi niyang inuulit na lesson was about love. Mahalin niyo ang bawat isa. Mahalin niyo ang Panginoon. Mahalin niyo ang inyong kapwa. Ang senyales ng inyong pagmamahal ay ang inyong paglilingkod. At ginawa yun ni Jesus nung hinugasan niya yung paa nila. Mahalin nyo yung hindi ka ibig-ibig. Kung paanong kayo ay minahal ng Panginoon, pinatawad niya, ganun din kayo magpatawad ng iba. So all of these lessons were taught by Jesus to prepare the disciples. Kasi siguro alam ni Jesus na pag nawala na siya, baka bumalik sila sa dating gawi eh. Although of course we have the Holy Spirit, they have the Holy Spirit, prinamis yun ng Panginoon. Pero kailangan maalala nila na even sa kaduluduluhan ng buhay ni Jesus dito sa lupa, hindi siya natapos magsalita patungkol sa pagmamahal. Kasi yun ang pinakapunto. Yun ang pinaka-point ng buong buhay ni Jesus. Yun ang dahilan kung bakit siya pinadala ng Ama dito sa lupa. It was all because of love. So ito na po, simulan na po natin. In the previous verses, ito po yung pinag-aralan natin last week, Jesus used the imagery of a vine and branches to distinguish between those who only appear and claim to be Christians and those who truly believe in Christ. So alam nyo na po yan, merong mga tangkay na mukha silang nakakonekta, pero kaya sila hindi nagbubunga dahil hindi totoo yung kanilang connection. Meron din naman mga tangkay na totoo yung kanilang pagka-attach sa vine, and because of that, they bear fruit. So when we remain or abide in Jesus and His words, we will bear fruit. Wala pong question dyan. Alala niyo po yung sabi ni Jesus last week? If you remain in me and my words remain in you, you will bear much fruit. Hindi sinabing you could or you might. Sabi doon, you will. Kayo ay magkakaroon. Sure ball yan. Pag tayo ay na kay Kristo at ang kanyang salita, ang kanyang gawi, ang kanyang mga katuruan ay nasa atin, tayo po ay mamumunga. That is the proof of our genuine connection with Jesus. So yan po yung tinuro niya sa mga disciples na pinag-aralan po natin last week. Now in the following verses, and just like his earlier lessons, Jesus once again emphasized the importance of love in our journey as His disciples. So yan po ang pag-aaralan natin ngayong gabi. Let's go to chapter 15, verse 9. Sabi ni Jesus, "As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love." Lagay nyo nga po sa comments, love.
Lagyan nyo pa po ng heart emoji kung magaling po kayo. Challenge. Yan, lagyan nyo ng heart emoji. Love. Sabi ni Jesus, kung paanong ako ay minahal ng Ama, ganun ko din kayo minahal. Ngayon manatili kayo sa aking pagmamahal. Out of all His wonderful qualities, Christ's time on earth was defined by one thing. And what was that? It's love. Jesus received love from the Father, and throughout His ministry, He passed this love on to the disciples, just as a vine transfers life to the branches. Connected po ito sa tinuro niya last week eh. Kasi basically, ang napag-aralan po natin last week, kung ano yung puno, siya yung magiging bunga. So kung tayo ay tangkay na nakakonekta sa Panginoon, kung sino man siya, kung ano man ang kanyang turo, makikita dapat yon sa ating buhay. Ganon din po yung pagmamahal. Ang Panginoong Jesus ay pinakamamahal ng Ama. For God so loved the world that He gave His one and only Son, His only begotten Son, pinakamamahal. At yung pagmamahal ng Panginoon na yun, ang nagbigay kay Jesus dahil mahal din ng Panginoon ang sanlibutan at ayaw niyang mapahamak tayo. So si Jesus, buong ministry po niya, buong pamumuhay niya dito sa lupa, was defined by love. At bilang mga disipulo niya, dapat makita din po sa atin yung pagmamahal na yun. Now, it's the believer's turn to continue in that love. Ngayong paalis na si Jesus sa context ng mga disciple, kailangan sila naman yung magbuhat ng bandera. Sila naman yung pass ng torch, sila man yung kumuha ng torch, at ituloy po nila yung pagmamahal na pinakita sa kanila ni Jesus. Jesus said that we should remain in His love. Manatili po tayo sa pagmamahal ng Panginoon. And this doesn't only mean that we can be at peace and secured because we know that He loves us. We must also display that love in our lives and pass it on to others. So, maraming tao, pag sinasabi nila na Jesus loves them, Jesus loves me, natitigil sila doon. And they are happy, they are assured, kasi alam nila ngayon na mahal sila ng Panginoon, hindi sila tinaboy ng Diyos. Tama naman po. Pero, kung tayo ay totoong nakakilala sa Panginoon, meron din pong challenge sa atin na yung pagmamahal na natanggap natin ay ipasa naman natin sa iba. Hindi dapat nananatili sa Jesus loves me. Ang susunod na tanong dyan, what am I gonna do with that love? Ano ang gagawin ko sa pagmamahal na natanggap ko sa Panginoon? Sa pagpapatawad, sa pagtanggap, sa pag-unawa, sa mga probisyon na binigay sa akin ng Panginoon araw-araw, even though I don't deserve it. Ano ang gagawin ko para itong pagmamahal na natanggap ko ay hindi matenga at matapos sa akin? So yan po ang gustong iwan ng Panginoong Hesus sa mga disipulo. Minahal ko kayo, pero hindi dapat matapos doon. Ganon din po sa atin. Minahal tayo ng Panginoon, hindi dapat matapos doon. When we remain in Jesus' love, it means that we not just enjoy this love, but we also pass it on. Pinapakita natin siya. Kung paanong natanggap ni Jesus yung pagmamahal mula sa Ama, pinasa niya sa mga disipulo, natutunan natin mula sa salita ng Diyos at naipasa sa atin. Ngayon tayo naman ang may hawak ng sulo at tayo ang magpapasa sa iba. Let's go to verse 10. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. So, naalala po ninyo to, no? Last week pinag-aralan din natin, even in the past few weeks. Merong connection yung pagmamahal natin sa Panginoon saka yung pagsunod natin sa salita niya. There really is no other way to remain in the Lord than to obey His word. Sabihin nyo nga po sa comments, obey. Maraming tao nagsasabi mahal nila ang Panginoon.
Siguro, nakikita din naman sa kanila na lovable person sila, loving person sila, umuunawa sila ng ibang tao. Pero yung kabuuan ba ng salita ng Panginoon ay sinusunod nila? Kasi kung mahal natin ang Panginoon, sinusunod natin siya. Kung paano sa mga magulang natin, sinasabi natin mahal natin sila, binabati natin pag Mother's Day, pag Father's Day, or kahit yung mga lolo-lola natin pag Grandparents Day. Meron tayo mga authority figures sa ating buhay, mga teacher, mga pastor, mga disciple maker po natin. When we say that we have a relationship with them, and when we say that we love them, ang susunod na tanong dyan, sumusunod po ba tayo sa kanilang mga bilin? Kasi anong klaseng pagmamahal yung hindi nakikinig? Di ba? Anong klaseng pagmamahal yung hindi man lang niya kinoconsider yung tinuro sa kanya ng mahal niya? At lalo na kung Panginoon yung mahal natin, dapat sundin natin yan. Walang ibang pinaka nakakaalam sa atin, walang pinaka nakakaalam ng ikabubuti natin kundi Panginoon. So pag merong inutos sa atin ng Panginoon, part of our obedience, part of our love for Him, is that we obey His word. At yan po, ang example na pinakita sa atin ni Jesus. Nung nandito po siya sa lupa, He was completely submitted to the will of the Father. Naalala niyo po na, although, kailan ba natin ito pag-aaralan? I think sa September na po, pag-aaralan natin yung si Jesus ay nanalangin sa hardin. Kasi alam niya lahat ng maranasan niyang paghihirap eh. So while He was praying in the Garden of Gethsemane, nagpawis po siya ng dugo. Ganun ka-intense. Yung stress na naranasan niya, yung anguish and agony. Alam niyang hindi madali yung papasanin niyang krus. Physical cross and spiritual cross. Sabi niya, nung nanalangin siya, Ama, kung pwede sana na wag mo nang padaanin sa akin itong kopa ng paghihirap na ito. Pero sa dulo sabi ni Jesus, but not my will, hindi yung kalooban ko, kundi yung kagustuhan mo, but your will be done. Yun ang masunod. So si Jesus, kahit na bilang tao, nagsastruggle siya sa kanyang magiging sakripisyo, in the end, ang nanaig pa rin ay yung kanyang pagpapakumbaba at pagsunod sa Ama. So that is the example na dapat pong makita sa atin. Bilang mga Kristiyano, kailangan makita sa atin yung attitude ni Kristo. And who was Christ? He was obedient. He was submissive to the Father. Mahal na mahal niya ang Ama, kaya palagi siyang nananalangin, nagbabasa siya ng salita ng Panginoon. Naiwan nga siya sa templo, di ba, nung 12 years old siya? Kasi ganun siya ka-engrossed, ganun siya ka-interested sa salita ng Panginoon. Naiwanan na po siya ng kanyang mga magulang. Mahal ng Panginoong Jesus ang kanyang Ama. Kaya niya sinusunod. Kaya niya kinikilala palagi ang Ama. Kaya siya nakikipagtagpo sa panalangin through His quiet time. So yun po ang example na dapat makita sa atin bilang mga Kristiyano. Kung mahal talaga natin ang Panginoon, sundin natin ang kanyang salita. Amen? Whenever we obey God's word and remain in Jesus' teaching, meron pong tatlong nakikita sa atin. Number 1, it's a sign that we are truly born again and connected to the vine. Diba? If you remain in me and I remain in you, you will bear much fruit. So, yung atin pong pananatili sa Panginoon ay sinyales na tayo ay anak ng Diyos talaga. Tayo ay nabago na ng banal na Espiritu. Number 2, it's a way for us to show God's love in front of other believers. In front of unbelievers. Well, actually, kahit nga po other believers. So, yung pagmamahal po na pinapakita natin ay hindi po dapat maging patungo sa atin or magbigay gloria sa atin. Kaya po tayo nagmamahal ng mga hindi mananampalataya para maituro sila sa Panginoon. So whenever we remain in the Lord, whenever we obey His word, yung pagmamahal natin para sa Ama
ay pinapakita natin sa mga hindi mananampalataya. Kasi sa totoo lang, no, ang hirap pong sumunod sa Panginoon. Sa totoo lang. Hindi naman po siya ganun kadali kasi, you know, the world that we are living in, napaka-makasalanan po ng mundo, napaka-judgmental. Lalo na pag nalaman po nila na ikaw ay merong ganitong pananampalataya, susubukan at susubukan ka nila. Other times, they may persecute you. So, hindi po madaling sumunod sa Panginoon. Pero, hindi ba yun din ang sinyales na tayo ay nagmamahal ng tunay? Pag kaya nating gawin yung mga mahihirap gawin para sa taong mahal natin. Ganon din po sa Panginoon. Even if it's not convenient, even if it's not easy to follow the Lord, pag sinusunod po natin yung salita niya, kahit na minsan tayo lang yung mag-isang sumusunod at ang buong mundo ay nakatalikod sa atin or kung nakaharap man sila sa atin, pinagtatawanan nila tayo. Pero ginagawa pa rin natin yun. Ang ganda pong patotoo nun sa harap ng mundo. Na kahit kailan hindi tayo nagpatinag. Pinapakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon at pinapamalas natin yung pagmamahal ng Diyos para sa mga hindi mananampalataya. Number 3, it's also an opportunity for us to glorify the Lord. Pag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, napaluluguran natin ang Ama. Nabibigyang gloria natin ang Ama. Nalala niyo po si Job? Kahit na ako tutusin, ang ganda-ganda ng kwento ni Job, no? Yung parang ang pang telenovela yung nangyari sa kanya eh. Pero more than Job's story, isa po sa binabalikan ko dun sa storya ni Job ay yung balikan ng Panginoon sa kani Satanas sa langit. Naalala ko po dun, ang Panginoon, parang binibida niya si Job kay Satanas. Sabi niya, nakita mo ba yung anak kong si Job? Nakita mo ba yun? Ganito si Job, ganito, matapat, sumusunod sa akin, and so on and so forth. Question siya sa Satanas, sabi ni Satanas, kaya lang naman po siya sumusunod sa inyo kasi binakuran niyo po siya, iningatan niyo po siya at pinagpala niyo. So sabi ng Panginoon, sige, subukan mo si Job. At nasubukan nga si Job ng maraming beses. Nawala ari-arian niya, nawala yung mga anak niya, nawala yung kalusugan niya. Ang dami pong paghihirap na ranasan ni Job. Pero dahil kilala ng Panginoon ang kanyang anak, doon pala sa simulat sa pool pa lang, kaya niya nang ibida si Job kay Satanas. Kasi alam niya kahit kailan, hindi matitinag yan. Nasubok niya na yan eh. So tayo po, whenever we obey the word of the Lord, tuwing tayo po ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, whenever we remain, napaluluguran natin ang Panginoon. Nung binibida ng Panginoon si Job, hindi naman si Job yung napaluluguran eh. In the end, ang gloria ay bumabalik pa rin sa Panginoon. So, ganun din po tayo. Mabuhay tayo ng maayos, mabuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Magiging mabuti tayong patotoo sa mga hindi mananampalataya. Pinapakita natin na tayo ay totoong nakakilala sa Panginoon. At binibigyan natin ng gloria ang Ama. Hindi ba ang sarap marinig nun? Na pagdating po natin sa langit, nasa harap po tayo ng Panginoon, sasabihin niya, well done, good and faithful servant. Binigay ko sa iyo yung buhay mo, pinagkatiwala ko sa iyan, at ginamit mo yung buhay mo bilang tagapaglingkod at bilang tagasunod ko. Aba, ang sarap pong matanggap ng ganong klaseng commendation at ibabalik natin yung gloria sa Panginoon. So we can see one major result of this obedience in the next verse. Let's go to verse 11. I have told you this, so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. I have told you this, kaya ako sinabi sa inyo yung patungkol sa pagmamahal, patungkol sa pagsunod, para ang kaligayahan ko ay mapasa inyo, at ang kaligayahan nyo ay maging kompleto. Sabihin nyo nga po, joy. Hindi po ito yung anak ni Tatay Frank sa ni Nanay Tess. Si Ate Joy. Hindi din po ito yung mayor ng Quezon City. Hindi din po ito yung panghugas ng plato.
Corny, no? Ano po ba ang joy na nanggagaling kay Jesus? The joy of Christ isn't the same as worldly happiness or the pleasure of having a perfect life. May mga tao po kasi sinasabi nila na masaya lang sila pag maganda ang buhay. Sa totoo lang po, medyo may sense din naman. Kasi nga naman, ang hirap maging masaya pag nagugutom kayo. Ang hirap maging masaya pag binabaha yung bahay nyo. Ang hirap maging masaya pag di mo alam kung saan ka kukuha ng kabuhayan. So, meron ding sense na parte ng ating saya, ng ating happiness, is kung ano yung meron tayo. Pero, yan po ay pag-iisip ng mundo. Hindi yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Kasi yan yung madaling ruta eh. Yan yung madaling direksyon. Matik agad sa atin pag madali ang buhay, masaya tayo eh. Pero ang mas challenge talaga at yung direksyon na gustong tahakin natin, gusto ng Panginoon na tahakin natin, ay yung direksyon ng maligaya pa rin tayo, masaya pa rin tayo kahit meron tayong pinagdadaan ng pagsubok. So yun po yung klase ng joy na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Hindi yung mababaw na joy, hindi yung nakabase sa circumstances or circumstantial joy, but real joy. Yung joy daw po na nanggagaling sa Panginoon is the excitement of being right with God. Ang ating kaligayahan ay makikita natin sa pagsunod natin sa utos ng Panginoon. Napupuno tayo ng saya, napupuno tayo ng fulfillment. Pag tayo ay nagiging pagpapala sa iba, pag pinapakita natin yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila, tuwing inaaral natin yung salita ng Diyos, tuwing tayo ay nananalangin, yun po ang source ng ating kaligayahan. So whether marami kang pera sa bangko or konti, whether gutom ka or busog na busog ka, hindi doon nakabase ang iyong kaligayahan. Nakabase ang kaligayahan mo sa relasyon mo sa Panginoon at pagsunod mo sa kanyang kalooban. Yun ang kaligayahan na binibigay sa atin at pinapangako sa atin ng Panginoon. Of course, we cannot deny that we will suffer persecution and ridicule from the world because we have chosen to follow Christ. Hindi naman po natin makakaila at may iwasan yan. Again, sabi ko nga kanina, pag tayo po ay sumunod sa Panginoon, meron at merong makakapansin at madalas hindi maganda ang dating sa kanila. But, because we have Jesus' joy and His presence, we are fulfilled and our life is complete. Lagay nyo nga po sa comments, complete. Tayo daw po ay kumpleto. Yun yung sinabi ng Panginoon kanina, 'di ba? I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete, maging kompleto. Alam niyo po ba yung Greek word para sa complete dito sa verse na ito ay yung imahe ng jar or ng lalagyan na punong-puno ng tubig, umaapaw ng tubig. So, ganun daw po yung imahe ng kompletong joy. Hindi siya half lang. At yung natirang kalahati, pwedeng mapuno ng kalungkutan, pwedeng mapuno ng anxiety, ng worry. Hindi po. Yung joy daw po na gustong makita ng Panginoon sa buhay natin is kompleto, punong-puno, hanggang taas. We may experience trials and hardships, but the joy of the Lord that fills us will expel. Kasi walang spasyo eh, punong-puno tayo ng kaligayahan eh. So walang spasyo ang misery, ang anxiety, ang sadness, ang worry. Walang spasyo yung mga negatibong emosyon na yan sa ating buhay. Dahil puno tayo ng kaligayahan ng Panginoon. At paano tayo mapupuno? Tuwing sumusunod po tayo sa salita at kalooban ng Diyos. Amen? Sabi niya dito sa verse 12, my command is this, love each other as I have loved you. Mahalin niyo ang bawat isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo.
So, ang pamumuhay po ng Panginoon, His life and His conduct, ang kanyang karakter, is the ultimate goal of every believer. And what is that goal? To demonstrate Christ-like love. Sabihin nyo nga po, Christ-like. Yung pagmamahal na gusto ng Panginoon na makita sa atin ay hindi yung pagmamahal na nanggagaling sa mundo. Kasi sa totoo lang po, no, meron ding pagmamahal ang mundo. Meron silang brand ng pagmamahal. Minsan eros, sexual love. Minsan storge, di ba? Or phileo, filial love. Ito yung pagmamahal natin para sa pamilya, para sa mga kaibigan. Pero yung pagmamahal na gustong makita sa atin ng Panginoon is agape love, unconditional love. At ito yung tanging pagmamahal na nanggagaling lang sa Kanya. Hindi kayang ibigay ng mundo ang agape love. Kahit sinasabi ng mundo, nako, susuungin ko ang lahat kahit ang pinakamataas na baha para makita lang kita mahal. Wow! Isasakripisyo ko ang lahat para sa'yo dahil mahal kita. Aba, sinasabi ng mundo yun. Paano pag nagkamali ako, mamahalin mo pa rin ba ako? Oo naman, mamahalin kita. Paano pag nasaktan kita, mamahalin mo ba ako? Oo naman, patatawarin kita, mamahalin kita. Kahit na ang daming claim ng mundo na tungkol doon, yung totoong unconditional love or Christ-like love ay makikita lang natin sa Panginoon. Yun ang example na pinakita ni Jesus. During His ministry, He loved the unlovable, ate with sinners, and cared for the outcasts. Yung mga tao na rinireject ng society, yung mga tao na ayaw ng sarili nilang pamilya, yun po yung palaging kasama ni Jesus. Diba? To the point nga na kinikriticize na po siya ng mga religious leaders. Bakit ka nakikisalo sa mga makasalanan? Sinasabi mo ba na makasalanan ka? Ba't ka nakiki-associate sa mga tao na ganyan yung choice nila sa buhay? Sinasabi mo ba na ganun ka din? Pero walang pakialam si Jesus eh. Mahal niya po sila. Unconditional love. Kahit anong sabihin ng ibang tao, kahit anong pangungutya ang matanggap niya, mahal po ng Panginoon ang sangkatauhan. And this was the standard that Jesus expected all of His disciples to follow once He departed from earth. Paalis na po ang Panginoon eh. Again, may iwan na sila. Paano kaya sila magmamahal pag wala na si Jesus? Ano kaya ang klaseng pagmamahal? Christ-like? Or will it be conditional? May kondisyon, merong parameters. May limit. Ang standard ng pagmamahal na gustong makita sa atin ng Panginoon ay yung pagmamahal na pinakita niya sa atin. Yun ang nakakatuwa sa Panginoon eh. Hindi niya tayo utusan ng bagay na hindi muna niya ginawa. Bago niya sabihin sa mga disipulo, magmahal kayo ng ganito, magmahal kayo ng ganyan. Ganito yung klase ng pagmamahal na dapat makita sa inyo. Hindi, kailangan makita muna sa Kanya. So, anong ginawa ni Jesus? For the past 3.5 years, pinamalas niya sa kanila yung pagmamahal na tanging manggagaling lang sa Panginoon. Imposibleng manggaling ang pagmamahal na yan sa tao. Hindi kaya ng tao yan. Tanging Panginoon lang makakagawa niyan. Nasa krus mismo. Di ba yan po yung topic natin nung Sunday? Pinagtanggol ng Panginoong Jesus yung kanyang mga offender. Nasa krus siya mismo, pinapako po siya. At habang pinapako siya, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Ganong klase yung pagmamahal. Na hindi naghihingi, hindi naghahantay na humingi muna ng tawad. Yung patatawarin. Matik agad sa kanila, magpatawad. Ganon ang pagmamahal na dapat mong makita sa atin. Just as Jesus loved them, the disciples, so they must also love one another and all unbelievers they come across. So, pinuno talaga ng Panginoong Jesus yung buong ministry niya ng pagmamahal. Hindi lang po para sa mga makasalanan, pati din po para sa mga disipulo.
Kasi ganong klase ng pagmamahal, Christ-like love, ang gusto niyang makita sa mga buhay nila. Verse 13, ang ganda po ng verse na ito. Greater love has no one than this. Greater love has no one than this. Wala pa daw po nakahigit. To lay down one's life for one's friends. Yun daw po ang sukdulan. Yun ang ultimate. Yun ang pinnacle. Wow! Yun ang epitome. Lala ko dati nauso yung epitome na yan eh. Yun ang rurok. Yun ang pinakamataas na pwede mong ma-reach ng iyong pagmamahal. Yung ialay mo yung sarili mong buhay para sa ibang tao. Jesus' love is the greatest kind of love we can ever know. Here, He described the extent, yung sukdulan ng kanyang pagmamahal. He was ready to lay down His life for humanity. Sabi nga po kanina ni Jesus, di ba? Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Pag ikaw ay namatay para sa kaibigan mo, grabe na yun. Pero, teka, kaibigan mo yun eh. Naalala niyo po yung isang verse sa Bible, sabi po doon, while we were still sinners, Christ died for us. Hindi naman po hinintay ng Panginoon na maging mabait tayo bago siya namatay sa atin. Hindi hinintay ng Panginoon na lumapit tayo sa Panginoon bago niya tubusin ang ating kaluluwa. Matagal na po siyang namatay sa krus. Matagal na po tayong natubos. Hindi tayo hinihintay ng Panginoon. Ginawa niya na 2,000 taon nang nakararaan. Kasi sa totoo lang, kahit kailan di natin gugustuhin na lumapit sa Panginoon. Mas masaya tayo sa dilim. Mas masaya tayo sa kasalanan. Pero sabi po dun, makasalanan pa tayo, lulong pa tayo sa ating mga kamunduhan. Pero binayaran na ng Panginoon ang ating mga kaluluwa. He already died for us. Not when we were friends of God, but when we were His enemies. Sipin niyo yun? Grabing pagmamahal yun. There is absolutely no greater love than this. Since our lives are the most precious thing we own. Kunin mo na ang lahat sa akin. Sabi nga nung kanta, di ba? Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking mahal. Sa totoo lang, kunin mo na din yung mahal ko. Wag mo lang kukunin yung buhay ko. Kasi pwede naman ako magmahal ng iba eh. Wow. Joke lang. Pero yun ang point eh. Sa dinami-dami ng pag-aari natin, bahay, lupa, kotse, di ba? Cellphone, damit, kahit yung dignidad po natin, yung ating reputasyon, lahat ng ito ay pagmamay-ari natin, pero walang mas importante sa buhay. Kunin na lahat. Mamulubi ka na, mapahiya ka na, wag lang kunin yung buhay mo. Pero grabe po. The Messiah's love extended beyond self-preservation. Hindi niya na inisip yung sarili niyang kapakanan. He was willing to die so that we could have eternal life. Lagay niyo nga po sa comments, die. Jesus was willing to give His life so that we could live. Jesus was willing to die so that we could have eternal life. Ang kabilib-bilib pa dyan, again, wala naman pong utang ang Panginoon sa atin. Nung namatay siya, hindi naman tayo kaibigan ng Panginoon. Nung binayaran ng Panginoon ni Jesus sa krus, yung ating mga buhay, hindi pa naman tayo nagbabago nun. Makasalanan pa naman tayo. Pero pinatawad na tayo ng Panginoon. Itong libreng kaloob ng kaligtasan, pwedeng-pwede po natin matanggap pag nilagay natin ang ating pagtitiwala at paniniwala sa Panginoon. Available na po yan, nandyan na po yan. Namatay na si Kristo. Grabe yung pagmamahal po niya sa atin.
Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Kahit na hindi po niya tayo iligtas, Diyos pa rin siya. Kahit na manatili tayo sa kamunduhan natin, Diyos pa rin siya. Hindi nababago ng ginawa natin or ng gagawin natin or ng hindi natin gagawin, hindi nun nababago ang pagka-Diyos ng Panginoon. Wala siyang utang sa atin. Again, wala siyang utang. Pero pinili po niya na mahalin tayo. Pinili niyang mamatay para sa atin. Kaya wala tayong maisusumbat talaga sa Panginoon eh. Wala tayong ibang maisusumbat. Wala tayong ibang response. Wala tayong ibang tugon kundi mabilib and magmahal. Kasi grabe yung pagmamahal na natanggap natin. Imposibleng magstay lang to sa atin. Gusto natin tong ipasa, gusto nating maranasan din ng ibang tao yung pagmamahal na ito. Kung totoong nakakilala tayo kay Kristo, hindi natin mapigilan na magsalita patungkol sa pagmamahal niya. Hindi natin yung chismis nga, hindi natin mapigilan eh. What more, itong napakagandang good news na ito. Di ba? Jesus was willing to die so that we could have eternal life. This self-sacrificing love should also be seen in us. Siyempre, hindi naman sinasabi ng Panginoon na ialay natin agad yung buhay natin para sa ibang tao. Hindi niya sinasabi mag-suicide tayo or whatever. Pero ano nga po ba ang sukdulan? Ano ang limit ng ating pagmamahal para sa kanila? Ano ang willing tayong isakripisyo para mawin, para maakay itong mga kaluluwang ito? Katulad po ba tayo ng Panginoong Jesus? Na handang ialay ang kanyang buhay, ang kanyang oras, ang kanyang effort. I cannot imagine nung ang Panginoong Jesus namatay sa krus, no? Again, crucifixion was a criminal's death. Mga kriminal po, yung sukdulan talaga ng kasalanan ang ipinapako nila sa krus. At madalas, kaya nila pinapako, gusto nilang magdusa talaga itong taong ito. And yet, the Son of God, the Messiah, the King of Kings and Lord of Lords, siya nakasama ng Ama nung nilikha nila ang buong sanlibutan. Si Jesus ay ipinako sa krus to die a criminal's death. Wala na po siyang self-preservation talaga, wala na siyang dignidad. Pero ang Panginoon natin ay willing na gawin yun para lang po sa atin. Grabe yung pagmamahal niya. No? Hindi natin to deserve. Hindi tayo karapat-dapat po talaga. Pero minahal po tayo ng Panginoon. Amen? Meron po ba kayong tanong so far bago tayo tumuloy? Medyo patapos na din tayo. We only have 4 verses left. Pero medyo mahaba-haba po yung pag-aralan natin doon. So meron po ba kayong tanong bago tayo tumuloy? Sige po, mag-comment lang kayo. Mukhang wala, no? Wala ata. Sige, tuloy lang po tayo. Kung meron po kayong tanong, maya-maya po ay meron naman tayong oras. Verse 14. You are my friends if you do what I command. Ang ganda nito. You are my friends if you do what I command. Kayo ay kaibigan ko. Again, Jesus emphasized the connection between our obedience to His word and the authenticity of our relationship with Him. Kung meron talaga tayong relasyon sa Panginoon, sinusunod natin siya. Here, He described all Bible-believing and Scripture-applying Christians as His friends. Lagay nyo nga po sa comments, friends. Sino po ba dito yung mga kaibigan ng Panginoon? Are you a friend of God? Kung tayo daw po ay sumusunod sa salita niya,
We are true friends of God. Mamaya, babalikan po natin tong word na friends kasi mamaya uulitin po ito ng Panginoon. Pero hindi ba ang gandang katotohanan nun? Na dati tayo ay kalaban ng Diyos. Nung tayo ay makasalanan, kalaban tayo ng Diyos. Kung paano si Satanas ay kalaban ng Panginoon dahil si Satanas ay against sa kalooban ng Panginoon. Nung nabubuhay po tayo sa kasalanan, tayo ay kalaban ng Diyos. Hindi natin siya kakampi kahit hindi niya tayo kakampi. Kahit na minahal niya na tayo mismo ayaw natin maging kakampi ang Panginoon. Pero isipin niyo po, no? Kung susunod tayo sa Panginoon, tayo ay magiging kaibigan ng Diyos. Can you imagine? Ang sarap ng pakiramdam ng merong kaibigan. Kasi ang kaibigan, more than, sabihin na natin, yung pamilya natin, mga anak, kapatid, magulang, hindi po natin pinili yan. Panginoon ang pumili dyan para sa atin. We cannot choose our family, but we do choose our friends. So, pag tinawag ka ng Panginoon na kaibigan, dahil pinili niyang mahalin ka, pinili niyang maging kaibigan ka, hindi ito dahil napipilitan siya or wala siyang choice. Kaibigan ka ng Panginoon dahil pinili niyang maging kaibigan ka. At sabi niya dito ang senyales na tayo daw po ay totoong kaibigan ng Panginoon. Nabago na po yung puso natin at sumusunod na tayo sa salita niya. Hindi tayo nabubuhay lang para sa sarili natin or to gratify our sinful desires. We are true friends of God pag sinusunod natin ang kanyang utos. Sabi po sa verse 15, look at this, I no longer call you servants. Servants. Because a servant does not know his master's business. So, hindi na daw po tayo mga servant. Now that the disciples were nearing the end of their time with Jesus, He gave them a new identity. Sabi nga niya kanina, friends. Which also reflected their leveled up relationship with Christ. They were no longer clueless servants. Lagay niyo po sa comments, servants. Who were unaware of their master's will and plans. Ang interesting po nung ginamit dito ng Panginoong Jesus na word. Sabi niya, you are no longer servants. Kasi daw yung mga alipin, hindi nila alam, hindi sila aware sa kalooban ng kanilang master. Madalas, sinusunod lang nila yung day-to-day na utos ng master. Pero yung pangkalahatan na plano ng master, ano bang business plans niya, ano bang plano niya in the future, ilang anak ba siya magkakaroon, hindi naman inaalam ng servant yun eh. Kasi ang servant nandun lang to serve. At madalas ang paglilingkod niya ay pang-araw-araw lang. So hindi niya na kailangan malaman itong mga bagay patungkol sa master. Sabi ng Panginoong Jesus, dati, tayo daw po ay mga servant. Well, yung mga disipulo po, sila ay mga servant. Ngayon, sila ay nagkaroon na ng bagong identity. At ano po yung identity na yun? They were now friends of God. Siyempre, hindi naman sinasabi ng Panginoon na hindi na tayo maglilingkod sa Kanya dahil hindi na tayo servants. Ang sinasabi lang po niya dito, nagbago na yung relasyon natin sa Kanya. Na dati, tayo po ay wala talagang malapit na relasyon sa Panginoon. Wala tayong intimate relationship. At parang servant and master lang yung ating relasyon sa Kanya. Wala tayong choice. Susunod talaga tayo sa Panginoon. Kahit na nabubuhay tayo sa kasalanan, at the end of our life, susunod tayo sa batas ng Panginoon. Pupunta tayo sa impyerno pag tayo ay nanatili sa kasalanan. Wala tayong choice. Wala tayong power. Helpless tayo. Pero ngayon nakakilala tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng pag-asa. Kasi yung dating wala tayong kamalayan sa salita ng Diyos at sa Kanyang kalooban, ngayon we are now friends of God. At sino ba nga namang magkakaibigan ang hindi magkakakilanlan? Pag sinabi mong kaibigan mo ang isang tao, alam mo ang lahat, kung hindi man karamihan ng bagay, patungkol sa Kanya. If we are now friends of God, alam na din natin ang kalooban ng Panginoon. Sabi niya sa verse 15b, instead, I have called you friends,
For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Habang nandito ang Panginoong Jesus at kausap niya yung mga disipulo, He openly revealed God's will and commands to them. Lahat. Wala po siyang tinago. Meron ngang mga time, di nila maintindihan yung sinasabi ni Jesus eh. Kasi merong mga spiritual na katotohanan kinukwento si Jesus, tinuturo, na hindi pa masyadong applicable sa mga disipulo. Marirealize lang nila yung significance ng katuroan ni Jesus in hindsight. Pag tumagal na yung panahon, tas naranasan na nila yung tinuro niya. Pero marami pong tinuro ang Panginoong Jesus sa mga disipulo. The Father's love and knowledge flowed through Christ, and He then passed that on to His followers. Again, just like a vine and its branches. Pinapasa ng vine yung nutrients, yung buhay sa mga sanga. Ganon din po ang ginawa ng Panginoong Jesus. Pinasa niya yung alam niya patungkol sa Ama, papunta sa mga disipulo. The disciples now have a deeper relationship with Jesus, not just as blind followers, but as sincere friends. Di ba? Ang sarap ng ganun, no? Na meron kang kaibigan na kilala mo at kilala ka din. Sa totoo lang po, nung tayo ay naging Kristiyano, hindi naman po nagbago yung pagkakilala ng Panginoon sa atin eh. Kilala niya na tayo noon pa, siya lumikha sa atin eh. Alam niya yung mga naging choice natin sa buhay. Alam niya yung pagtalikod natin. Kilalang kilala tayo ng Panginoon. Alam din niya yung magiging future natin because He is omniscient. Ang nabago lang po nung tayo ay nagkaroon na ng relasyon sa Panginoon, tayo naman yung nakakilala sa Kanya. Dati siya lang yung nakakakilala sa atin. Ngayon tayo na ang nakakakilala sa Kanya. Kaibigan na natin ang Panginoon. Malalapitan na natin siya. Ang dami nating matutuklasan tungkol sa Panginoon. Bilang mga kaibigan ng Diyos, malaya po tayong makakalapit at makakatugon sa Kanya. Di ba pag sinabi mong kaibigan, kahit sa 10 oras ng gabi, malalapitan mo siya? Maiintindihan ka niya eh. Hindi ka itataboy ng kaibigan mo. So, ganun din po ang magiging trato sa atin ng Panginoon once tayo ay nakakilala sa Kanya. Pag sinusunod natin ang utos ng Panginoon, yun ay pruweba na tayo ay totoong nakakilala. Totoong kaibigan ng Panginoon. Sabi sa verse 16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you." So, Jesus certainly chose and called the disciples. Sabihin nyo nga po sa comments, chose. Pinili daw po sila ng Panginoon. Tinawag sila ni Kristo. Way back before they even understood what it meant to follow Him. Sa totoo lang po, naalala nyo po nung si Jesus, i-picture ako dito eh. Yan. Nung nakita niya yung mga disipulo ay nangingisda, diba nakita nila nangingisda ang Panginoon? Nakita niyang nangingisda sila. Tapos wala silang mahuli. Sabi ng Panginoon, itapon nyo sa kabilang side ng bangka. Siguro kung ikaw yung outside observer, kahit ikaw nga yung mga disipulo nung time na yun, hindi mo maintindihan, Lord, bakit sa dinami-dami ng pwede mo pong tawagin? Bakit kami po yung tinawag mo? A lot of them were uneducated. Marami sa kanila, lalo na po si Pedro, struggled with character issues. Meron po silang attitude, may pride. They didn't really look like the ideal followers of the Son of God. Hindi sila mukhang disipulo ng kung sino mang rabbi, let alone the Messiah. Pero tinawag sila eh. Pinili sila ng Panginoon out of all the people in Judea, in Galilee, out of all the people in Capernaum. Sila po yung tinawag ng Panginoon. Jesus already saw their future and knew what was in their hearts.
He was sure that the church and God's kingdom would continue on through these unworthy, quote-unquote, mga hindi karapat-dapat na disipulo. Why? Because it wasn't their own merits that qualified them. It was God's plan, purpose, and spirit that empowered them. So, wala po talaga silang maisusumbat sa Panginoon. Throughout this passage, Jesus spoke of great privileges for the disciples. Kagaya ng pinag-aralan natin kanina, sila ay magiging friends of the Lord. Pinag-aralan po natin last week, sila ay mamumunga. Pinag-aralan din natin to last week, yung kanilang mga panalangin. Pag sila po ay nakasubmit sa kalooban ng Diyos, yung panalangin nila ay matutupad. And tinuro ni Jesus ngayon, na sila po ay tinuruan niya na maraming bagay patungkol sa Ama. So, lahat po ng ito ay mga pribilehiyo, malaking honor para sa mga disciples. And they should treasure these without becoming proud as if they had earned them. Kasi ang katotohanan, hindi po sila pinagpala dahil pinili nila si Jesus. Pinagpala sila dahil pinili sila ni Jesus. Jesus chose them. Out of all the Israelites, the Jews, Jesus chose them. Merong tax collector, may mga mangingisda, merong Judas, pero lahat ng yon merong purpose at merong plano ang Panginoon. Even Judas, kahit yung kanyang betrayal, ay ginamit ng Panginoon to accomplish His purpose. Verse 16b, so that you might go and bear fruit. Lagay nyo nga po sa comments, bear fruit. Ito po yung sinabi ng Panginoon last week. At ngayon, inuulit lang niya para maalala ng mga disipulo. Pansin nyo po, no? Repetition. Paulit-ulit ang Panginoon kasi effective pong learning tool. Repetition. Diba? Tulad nga po ng habang inuulit ko sa inyo, na memorize nyo na, di ba? Repetition. Ganun po yun eh. Habang inuulit, lalo mo siyang nami-memorize. Repetition. Di ba? Nami-memorize nyo na siya kasi inuulit ko. Repetition. So ito inulit niya sa kanila. Dahil kayo ay nananatili, dahil kayo ay connected, you will bear fruit. And not just any fruit, but much fruit. Marami. Sabi nga ng Panginoon sa John 14, naalala po ninyo to nung pinag-aralan natin to about the Holy Spirit. Ang pangako ng Panginoon sa mga disciples is that they would do greater work, greater things through the Holy Spirit and reach even more people than Jesus ever did during His time on earth. Kasi kung tutusin, limitado lang yung oras ng Panginoon Jesus dito sa lupa eh. Siyempre naman, mas magaling pa rin si Jesus. Hindi naman nila mapapantayan yung relationship ng Panginoong Jesus sa Ama. Hindi nila mapapantayan yung effectiveness ni Jesus. Siya yung master eh. Pero, now that they have the Holy Spirit, at malawak na yung kanilang territories, kasi makakahayo na po sila sa ibang bansa, makakapagturo sila sa ibang kultura. Si Jesus, more or less, nandun lang po siya sa bayan ng Israel eh. Maiksi lang kasi yung kanyang time eh. Mas marami po silang magagawa. So they will really bear much fruit. Napakarami po ng kanilang magiging bunga. Mga kaluluwa na maaakay nila. And so that, whatever you ask in my name, the Father will give you. So nandito na naman po tayo dun sa usapin ng prayer. Just like the lesson about the vine, Jesus emphasized the connection between obedience, pagsunod, and answered prayer. When the Word of God abides in us, pag tayo po ay sumusunod sa salita ng Panginoon, inaaral natin siya, ina-apply, the Word of God directs our thoughts and desires. Nababago po tayo unti-unti ng salita ng Diyos. Nababago tayo. Yung ating kalooban, nasi-shape po siya, natatransform siya
hanggang maging kamukha niya yung kalooban ng Panginoon. At dahil pareho na tayo ng kalooban ng Diyos, we would never ask for anything that wouldn't please God. Pag alam nating taliwas yan sa gusto ng Panginoon, hindi na natin ipapanalangin yan. Lord, gusto ko pong magkaroon ng 10 asawa. Kasi sabi mo naman po, di ba sa salita mo, go forth and multiply? Kaya gusto ko po ng maraming asawa para sundin ko po yung inyong salita. Nako kapatid, aralin mo talaga yung Bible. Tignan mo yung context ng mga verse na sinasabi mo. So habang inaaral po natin at ina-apply natin ang salita ng Panginoon, nababago tayo. And ultimately, hindi na tayo maghahangad, lalo na po pagdating sa panalangin, hindi na tayo maghahangad ng mga bagay na alam naman nating ayaw ng Panginoon. We can then be sure that all our prayers are answered since our will is aligned with God's will. Hindi ka hihingi ng bagay na alam mong ayaw ng Panginoon. Parang kunwari, pag Pasko, di ba, nung mga bata pa po tayo, tatanungin tayo ng magulang natin, anak, ano bang gusto mong regalo sa Pasko? Sa totoo lang, mas gusto ko yun eh. Mas gusto ko yung tinatanong ako kaysa yung nagugulat ako sa regalo. I mean, nakaka-excite din naman pag hindi mo alam yung regalo. Pero, madalas mas na-appreciate ko talaga yung regalo na nag-effort silang alamin yung gusto ko. Nagigets po ninyo? So, ganun din po pag tayo ay humihingi sa Panginoon. Kung alam naman natin na hindi niya kahit kailan ibibigay yan. Kagaya sa magulang, no? Pa, gusto ko po bigyan mo po ako ng Xbox. Anak, wala nga tayong kuryente. O kaya sabihin ng ama mo, anak, bagsak-bagsak ka nga sa grades mo kasi palagi ka nagko-computer shop. Anak, hindi ka na nga namin makausap kasi lagi ka nakatutok sa cellphone mo, nag-ML ka. Tapos ngayon gusto mo pa ng PlayStation, gusto mo pa ng kung ano mang console dyan. Alam nating hindi tutuparin ng magulang natin yung ganong klase ng kahilingan. So, ganun din po sa Panginoon dahil nakikilala natin ang Diyos, dahil napapalapit tayo sa Kanya, dahil sinusunod natin siya. Lahat ng panalangin natin technically ay sasagutin niya. Kasi kahit kailan hindi tayo mananalangin ng taliwas sa kagustuhan niya. Okay? So, yun po ay patungkol sa prayers. Can you say prayers? Lagay niyo po sa comments, prayers. Yun ang maganda pag tayo po ay in tune. Pag tayo ay nagpapasakop sa Panginoon. Hindi tayo na-frustrate. Hindi tayo panalangin ng panalangin nang alam naman nating hindi matutupad. When we obey, when we abide, when we remain in the Lord, all of our godly prayers will be answered. Amen? Verse 17, this is our last verse. To wrap it all up, to summarize, ang huling sinabi ng Panginoon sa kanila sa part na ito, this is my command, love each other. Love each other. No matter what the disciples' backgrounds, personal journeys, and ministries were. Kasi, nung nawala na po si Jesus, nagkanya-kanya na po sila eh. May iba nangaral sa Athens, may iba nangaral sa mga Hudyo pa rin, may iba nangaral sa ibang bansa. Nag-iba-iba na po sila ng direksyon. So, totoo lang, iba-iba din po sila ng background. Diba? Sabi ko kasi yung iba mga fisherman, yung iba tax collector, yung iba ganito po yung kanilang pinanggalingan. Pero they all had one thing in common, and that was love. Pagmamahal. They all received Jesus' love, and they were now commanded to share it with each other and with the world. So natanggap po nila yung pagmamahal ng Panginoon, at ngayon sila ay hinihikayat na ipakita yon, ipalaganap yon sa bawat isa at sa mundo.
Next week po, yung pag-aaralan natin will be some of the tribulations na mararanasan ng mga apostles, mga disciples. At kailangan nga nila itong pagmamahal na ito. Especially pag nawala na po ang Panginoong Jesus. Kailangan nila ito. Kaya nga po, napakalaking tulong na ang banal na Espiritu ay kasama na nila. Kasi remember, the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Kahit po, ang dami-dami nitong fruit na ito, they are all just parts of one fruit. The fruit of the Spirit, singular. At ang isang pinakamalaking component ng fruit na yun was love. Tuturuan sila ng banal na Espiritu na magmahal, even if they were persecuted, kahit na sila ipapapatay, they will still practice love. Love is not only a character of Christ, but a command to all of us Christians. I-type nyo nga po sa comments, love. We started with love kanina, now we will end with love. Sabi po sa 1 Corinthians, if I could speak all the languages of earth and of angels, but didn't love others, I would be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but didn't love others, I would be nothing. Walang kwenta. Para lang tayong pompiang kahit maganda yung sinasabi mo, pero wala namang pagmamahal, maingay ka lang. Kahit na alam mo ang lahat ng revelation, lahat ng kaalaman, at kung meron kang pananampalataya na kayang magpabagsak at magpausog ng bundok, pero kung walang pagmamahal, walang kwenta lahat ng alam mo. If I gave everything I have to the poor and even sacrifice my body, I could boast about it. Siyempre nga naman, kahanga-hanga yung ganong aksyon. Pero kung walang pagmamahal, but if I didn't love others, I would have gained nothing. Wala. Walang kwenta ang lahat ng bagay pag walang pagmamahal. So ang tanong ko po sa inyo, bago tayo magwakas, are we friends of God who demonstrate His love in front of others? Tayo po ba ay totoong kaibigan ng Diyos? At paano natin masasabing kaibigan tayo ng Diyos? Sinusunod natin siya, nananatili tayo sa Kanya, at nakikita ang pagmamahal niya sa ating buhay. Amen? Meron po ba kayong tanong bago tayo magwakas? Ang ganda, no? Kahit sa kaduluduluhan ng earthly life ni Jesus, hindi po siya pumalyang magturo sa mga disipulo niya. Sige po, meron po ba kayong tanong? Kung wala na po kayong tanong, mag-amen po kayo sa comments para malaman ko po na you're good. Sabi po ni Mama, love should be our motive. Aba, tama naman po. Sabi ni Mama din, love binds us all. Wow. Daming alam ni Mama. Sige, mukhang puro amen na po kayo. Praise God. Salamat po sa lahat ng nakasama natin ngayong gabi. Salamat po sa pagsama nyo. Sabi ni Sister Mila, obedience and love can't be separated. Amen. Sabi ni Mama, mana sa'yo. Paano nagmana ang puno sa bunga? Sige, manalangin na po tayo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Panginoon, pinupuri ka po namin. Thank you for your amazing love. Thank you for that amazing love na minahal mo po kami kahit kami makasalanan pa. Binigay mo na po ang buhay, ang iyong buhay sa krus
kahit kami ay lulong pa sa aming kamunduhan, salamat po, Panginoon. Nawa po ngayong gabi natutunan talaga namin kung paano magmahal. At hindi ito yung klase ng pagmamahal na pwede namin makita sa mundo, kundi yung Christ-like love, yung unconditional love, na nanggagaling lang po sa inyo. Banal na Espiritu, baguhin mo po ang aming mga puso at isipan. Kung kami po ay naging ma-pride, kung kami po ay hirap umunawa ng aming kapwa, hirap kami magpatawad. Kung kami po, Lord, ay nauunahan ng aming pagiging makasarili, patawarin mo po kami, Panginoon, at turuan mo po kami na magmahal katulad ng pagmamahal mo sa amin. Ngayong gabi, Panginoon, gusto po naming magtalaga muli ng aming buhay sa iyo. Sabi mo po sa iyong salita, kami ay manatili dapat sa iyo at sa pagmamahal mo. Patawarin mo po kami, Lord, kung kami ay nakalimot, kung kami ay tumalikod, kung kami po ay lumayas, Panginoon, at nahiya na kaming bumalik sa inyo. Ngayong gabi, naniniwala po kami, Lord, that you are calling us back. Tinatawag mo po kami pabalik, Panginoon, at hindi kami kailangang mahiya. Dahil nandyan ka, Panginoon, with open arms, and you are ready, Lord, to forgive us. Salamat po, O Diyos. Gusto ko pong ipanalangin lahat ng kapatid kong nandito. Ano man po ang kanilang pagnagdadaanan, ano man po ang mga matitinding pagsubok, matitinding pangangailangan na meron po sila, from their physical health, sa kanilang finances, sa kanilang family, sa kanilang career, kung sila po ay naguguluhan sa buhay ngayon at kailangan nila ng direksyon, and especially in their spiritual life. Ikaw po, Panginoon, na magbigay sa kanila ng kaliwanagan, ikaw ang magbigay ng direksyon, ikaw ang magbigay ng lakas, Panginoon. Samahan mo po sila. Iparamdam mo po na ikaw ay buhay, at iparamdam mo po, Lord, na hindi sila nag-iisa. Salamat po, Panginoon. We want to give you back all the honor and all the glory. Lahat po ng pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Parapakan po natin ang Panginoon ng malakas. Na malakas. Love, love, love. Yan. Sensya na po. Hindi mukhang heart yung ano kasi may arthritis. Ayan, yan na lang. Love, love, love. Okay, meron po tayong konting announcements bago tayo magwakas. Next Wednesday, mauna po pala muna yung men. Sa Sabado po, ay merong men's convergence. Alam nyo na po to, pero ulitin ko. Si Pastor Ed po ang ating contact person dyan. So, open po ito sa ating mga tatay at mga kalalakihan. This will be on August 24th, Saturday. 7 o'clock po magsa-start yung program. So, dapat po before 7, nandun na po kayo sa Antipolo, Boso-Boso Highlands Resort. Ayan. Yan po yung fee, 1-2 per person para sa inyong reg fee, food, shirt, materials, and so on. And next Wednesday, magpapatuloy po tayo sa John chapter 15 at ang topic po natin ay hated for Jesus' sake. So, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, pag-aaralan po natin kung paano sila mapapersecute yung mga disipulo at kung paano din sila hinanda ng Panginoong Jesus to face that. So, yun lang po. Salamat po sa pagsama nyo sa akin ngayong gabi. Again, napakalaking kagalakan po and pribilehiyo na turuan po kayo at matuto din po sa inyo. Kaya see you next Wednesday. Well, see you on Sunday pala muna and then see you next Wednesday. God bless you mga kapatid. Good night.